title nito pag-uusapan natin ay posing. Yung magpo-pause, hindi mo itutuloy, magpo-pause ka muna. Posing while praying. Nasubukan mo na bang huminto habang nananalangin? Tiyak, marami tayong naranasan ng huminto habang nananalangin. Pero pag humihinto ka habang nananalangin ka, anong reason ba't ka humihinto? Siguro dahil naamoy mo yung ulam nyo, no? Habang nagpe-pray ka, bigla mo naamoy, amoy longganisa. Ako naman, mapapahinto ka talaga sa prayer. No? Ano pa ang dahilan para ka mapahinto sa pananalangin? No? So, teka muna, alas 8 na, Batang Quiapo na, teka muna, mamaya na tayo mag-pray. Mamaya na. Okay, so, ayan, pumapasok na si Romar Pogi. Ayan, pumapasok na. Ngayon, basahin natin yung Colossians chapter 4. O, sige, Colossians chapter 4. Ito yung sabi ni Paul. Ito yung sinabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo. Sabi niya, Masters. Tinutukoy niya yung mga amo sa lupa, mga employer. Masters, provide your slaves with what is right and fair. Sabi niya, because you know that you also have a master in heaven. Sabi niya, mga masters, mga amo, mga employer, sabi niya, bigyan nyo naman ng tama, tama at patas na pakikitungo ang inyong mga alipin. Sabagat maging kayo man, ay meron din kayong master na nasa langit. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Tapos sabi niya ulit sa verse 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. Tapos sabi niya, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So, manalangin tayo rito. Padalaan nyo lang, ang sinasabi niya lang dito, huwag kayong manghihinawa sa pananalangin. Sabi ni Paul, sabi niya, gawin nyo ito na mataimtim at may pasasalamat. At sinabi niya rin dito na kayong mga amo dito sa lupa, huwag nyo kalilimutan, meron din kayong amo sa langit. Kaya ang sabi niya dito, kung mapapansin nyo, ay dapat bigyan nyo ng maayos at patas na pakikitungo ang inyong mga tauhan dito sa lupa. At sabi nga, manalangin kayo mabuti at ipag-pray nyo din kami na maipangaral namin ng mabuting balita na maayos kung paanong dapat itong maipangaral. At ang inyong mga pag-uusap, gawin ninyo kapakipakinabang ng lahat nakikinig na sabi niya, seasoned with salt, kumbaga may lasa, may substance, upang malaman ninyo paano din naman tutugunan ang mga katanungan at paano sasagutin ang mga katanungan ng iba. So sabi niya rito, mga kapatid, sabi niya, huwag kayong manghihinawa sa pananalangin. Sino sa inyo rito yung parang pagod ng manalangin? Sino sa inyo rito yung parang ang naranasan niya ay, bakit ganun? No? Kung kailan nagpe-pray ako parang dumadami yung problema ko. Nung hindi ako nagpe-pray, parang maayos ang buhay ko. Kaya yung iba ayaw na mag-pray Grabe, dumami pagsubok na nag-pray ako dito. Pinadadama tayo ng demonyo para huwag na tayo mag-pray Pero alam niyo, ito yung gusto kong discuss ngayong gabi. Posing while praying. Ano yung ipo-pose mo? Ano yung dapat mong ihinto? At bakit na dapat huminto habang ikaw ay nananalangin sa ating Panginoon? So tayo ay mag-pray. Hilingin natin ang pagsama ni Lord habang tayo ngayon ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Lord, we thank you for tonight. Hayaan ng Panginoon sa pag-aaral namin ng mga salita ay manguna kayo at hangad po namin, Panginoon, mabigyan kayo ng papuri, pagliwalhati, at lahat ng kayong pag-uusapan, Panginoon, ay makapagpalakas po sa bawat sa amin. Tonight is what we call the recharging time, Lord. Recharge us with your Holy Spirit. At hayaan ng Panginoon sa magitan ng mga salita ay magkaroon po kami ng kalakasan. Pagpalaan nyo kami, Panginoon, kami lahat na nandito, Ama. At yung mga wala pa po na dapat ay kasama namin, Lord, give them ways and means how to be a part of this Zoom fellowship namin, Panginoon. Marami pong salamat. Bless the Panginoon bawat sa amin at lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na mag-join dito. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so pinag-uusapan natin posing while praying. What do we need to pause? Bakit kailangan tayong mag-pause? Sabi natin pause yung hinto. Kailangan huminto, hindi yung mag-pause na
Kasi magse-selfie ka, magpo-post ka, hindi yung post na yon. Ang posing dito, yung you take a pause. Ha? Magpo-post ka sandali, hihinto ka sandali. Hihinto ka sandali habang ikaw ay nananalangin. Posing while praying. So what do we need to pause about? Ano yung dapat natin ditong ihinto? At bakit ka hihinto habang ikaw ay nananalangin? Okay, okay. So, una-una, usapan natin sabi dito ng Bible, hibayin natin ang salita ng Diyos. Hibayin natin ang salita ng Diyos. Ang sabi niya rito, ulitin natin, verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So una-una dito na first main point natin ay yung word na ginamit na thankful. Kailan ka ba huminto habang ikaw ay nananalangin para lang i-remind mo yung sarili mo na I need to approach the throne of God with thankfulness. Kailangan kong lumapit sa trono ng Diyos ng may pasasalamat. Alam niyo kung minsan kasi, sa tagal natin maging Christian, sometimes prayer becomes an instinct. It becomes an instinct instead of being a habit because you want to talk to God. Gusto mo kausapin si Lord. Hindi ba napansin? Ano bang sabihin ng instinct? Ang instinct ay mga nakaugalian natin na ginagawa natin na kung minsan ay hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa. I'll give you an example. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang baby, pag lumabas sa nanay niya, naghahanap ng daddy agad? It's an instinct. Ang tawag doon, instinct. So, ang Christian hindi ganoon. Ang Christian, para yan na manalangin, para yan kumain ng salita ng Diyos, you have to do it. Kumbaga, you have to choose to do it. Kumbaga, naniniwala ka sa tatlong bagay na yan. Ang una nga dyan, sabi natin, yung posing, because you need to be thankful. Pasalamat tayo kay Lord, meron tayong Diyos na nalalapitan. Alam niyo yung itong pangyayari itong kamakailan, yung no October 7, nung nilusob ng Hamas, itong grupo ng mga Israelita, habang sila ay ginaganap nila yung festival. Alam niyo ba, di ba, mababalita, nabasa niyo, napanood niyo sa YouTube o kaya sa television, napanood niyo sa Facebook na talagang nang-kidnap sila. At ang kinidnap nila at kasama mga nangamatay ay 1,300 at lumaki pa ito sa 1,400 at yung iba pa doon ay bukod pa yung bilang ng mga kinidnap. Alam niyo meron isang survivor doon na mag-boyfriend. Survivor sila. Alam yung ginawa nila? Sila ay umakyat sa isang mataas na puno. Nagtatakbo sila tapos umakyat sila sa mataas na puno. Sabi niya, doon sa mataas na puno na yun, tingin lang, hindi na sila mapapansin. Nag-stay sila ron for 6 to 8 hours. Inintay nilang umalis talaga yung Hamas doon. Nakita nila kung paano pinatay ang mga Hudyo, ang mga Jews. At nakita nila kung paano walang habas na namaril. At alam niyo paano lang sila bumaba? Nung makita nila dumating na yung mga IDF. Ito na yung mga Jews, military na mga Hudyo. Pagbaba nila, pati sila tinutukan din ng baril. Kaya nagpakilala sila, we are Jews, we are Jews. Sabi niya gano'n, kaya sila ay hindi tinuluyan hanggang sa sila ay nailigtas. Kaya ko to ikinukwento, alam niyo ba, dito sa Pilipinas, ipagpasalamat natin na hindi ito nangyayari. Nagkakagulo ngayon lahat ng Arab countries. Gusto nilang suportahan itong pangyayari na kasi gusto ngang pulbusin na ng Israel itong Hamas. At ang Hamas naman, nakakasimpatya sila sa maraming Arab countries. Alam niyo, sabi ko nga kay Mami Rose, alam mo kung sa Pilipinas mangyari yan, for example, yung pagbubuli ng China, palagay natin ay nabuwisit ng mga Pilipino, nakipagrat-rata na. Naku kawawa mga Pilipino dahil talaga natin kayang tapatan ang armas ng mga Chinese. No? So ano mangyayari ngayon doon? Kaliwat kanan ang mga patay, hindi mo na alam kung paano mangyayari sa ating bansa. Kaya dito alam nyo, tinitingnan ko yung nangyari sa Hamas, tapos yung mga Israelitang mga nangamatay. Sabi nga nung dalawang nakaligtas na yun, yung mag-boyfriend, noon lang daw sila nanalangin ng totoo. Nung nakita nila yung pinapatay na yung mga kasama nila mga Hudyo, habang sila ay nagtatago doon sa taas ng puno. Tanay ko kayo, kailan kayo nanalangin ng masasabi yung totoong-totoo talaga? Ito kasi ang sinasabi lang sa atin ni Paul, be thankful. Sabi niya, kaya niya sinabi ito, sabi niya,
devote yourselves, sabi niya, in the Lord to prayer. Sabi niya, be thankful and be watchful. We should be thankful when we come to the Lord. Dapat nagpapasalamat tayo Lord, kay Lord kasi meron tayo yung Diyos na nalalapitan every time na may problema tayo. Paano na lang kung wala tayong Diyos? Kanino ka lalapit? Paano kung wala tayong Diyos? Kanino ka iiyak? Kanino ka magsasabi ng mga problema mo? Pag kinuwento mo yan sa mga hindi Kristiyano, imamarites ka lang yan. At some people na pagkukwentuhan mo ng problema ay, kunyari, ay matutuwa at nilapitan mo sila, nagtiwala ka. Pero yung iba matutuwa dahil may problema kang ganyan. Kaya dito sinasabi lang natin ay, sabi ni Paul, devote yourselves to prayer. Sabi niya, be watchful and be thankful. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. As sinasabi ni Paul, isang attitude na dapat we need to take a pause. Thankful ba ako? At ako ay nakakapag-pray? Thankful ba ako? Dahil ako ay may Diyos na nalalapitan? Are you really thankful? At meron kang Diyos na nalalapitan? Iyon ang sinasabi ni Paul. We need to be thankful. Dapat tayo ay mapagpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay mayroong nalalapitan. Sa dami ng mga pagsubok natin, sa dami ng mga problema natin, bakit makalakas ang loob natin ma-overcome natin? Kasi meron tayong Diyos na nalalapitan. Alam na alam natin lahat kung ang pagbabasihan natin ng pag-solve ng problema ay sarili lang natin. Alam natin di natin kakayanin. Alam na alam natin sasabit tayo. Ilang beses na tayo nakompromiso na kung hindi sa pananalangin natin at meron tayong Diyos, sa tingin nyo ba kakayanin natin mga problema? Hindi. Sa ilang beses tayo nakompromiso, ang Diyos ang ating tagapagsanggalang. Ang Diyos natin ang ating kung tawagin nga ay manunubos sa lahat ng mga problema natin. So dito, we should be thankful. Ang sinasabi nga, dapat pag nagpe-pray ka, sabi ni Paul, hindi ka tinatamad. Dapat, ay thank you Lord, oras na naman para makalapit sa trono ng Diyos. Hindi yung pipilitin ka bang, oy, umattend ka sa Wednesday word. Oy, attend kayo, may prayer meeting. Dapat wala nang pilitan. Dapat ito kinukusa na ito ng mga Kristiyano. Lalong-lalo na pagka leader ka ng isang ministry, leader ka ng church, dapat ito kinukusa na ito. So the reason why I'm telling you this, kasi sabi ni Paul, si Paul be thankful because you can still pray. Salamat kay Lord. Alam niyo ba, ang hindi pananalangin ay isang kayabangan. Lagi ko sinasabi yan. Parang sinasabi mo, why do I need to pray? I can manage myself. Why should I pray? I don't need you, Lord. Lord, I don't need your guidance. I can manage myself. I can provide for my own. I don't need to pray anymore. Why should I do that? Minsan ganun tayo mayayabang tayo at tumisan parang may utang na loob pa ang Diyos sa atin at ikaw ay nananalangin. Dito ang sinasabi niya, hindi ganun. Be thankful. When you pray, you take a pause. Lord, salamat po. You reminded me to pray. Lord, salamat po. Ni-remind mo ko na dapat akong manalangin. Kung minsan hindi na tayo nagpapasalamat kay Lord At ang tingin natin, para ba tayong napipilitan sa ating pananalangin kay Lord? Ang sinasabi niya rito, you must be thankful. Dapat tayong lahat, ang puso natin ay puno ng pasasalamat dahil ito ni-remind kanya mag-pray. Alam nyo, tandaan nyo ito mga kapatid kapag ikaw ni-remind ni Lord na mag-pray, the more you need to pray. Why? Alam nyo, prayer is a spiritual battle. Ang pananalangin ay spiritual battle. Hindi ibibigay ng demonyo yung damdamin ng pananalangin sa puso mo. Hindi. Kasi alam niya lalakas ka. Alam niya maaayos ang buhay mo kasi mananalangin ka. Alam niya hindi ka papalpak kasi mananalangin ka. Pero ano nangyayari ngayon? Kung minsan, we disregard the Lord. Ayaw natin manalangin. At ang attitude natin, yung parang minsan may utang na loob pang Diyos sa atin at tayo ay nag-pray. Dito, ang sabi ko, hindi ibibigay ng demonyo sa iyo yung damdamin ng pananalangin. Hindi. Dahil ayaw ng demonyo na ang Christian ay nananalangin. Pangalawa, hindi rin ibibigay ng katawan natin yung damdamin ng pananalangin. Kasi ang gusto ng katawan natin, buhay masarap, buhay konbinyente. Ang gusto ng katawan natin, pagpagod na, matulog na, mahiga na, kumain. Yun, ayaw natin ng, naku, may Wednesday word pa, antok na ako. Ano ba naman to? Alam niyo yung pagpe-pray, hindi yan ibibigay ng katawan natin. Ang gusto natin ay makapagpahinga na, matulog na. O kaya kumain na lang, manood na lang ng TV. Pag inantok, tsaka na matutulog. Hindi ibibigay ng katawan mo yan kasi ang gusto ng katawan natin, convenient life.
Eh, kanino galing yung damdamin ng pananalangin? Sa banal na espiritu yung galing. Ang feeling of praying, the urge to pray, ang damdaming manalangin ay galing yan sa banal na espiritu na ipinadarama sa iyo na makinig ka sa Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos, makipag-usap ka sa Panginoon. Pero kung minsan ayaw natin, we disregard. Ayaw natin. So ano nangyayari ngayon? Instead na ikaw ay dapat ay nagpapasalamat at binibigyan ka ni Lord ng damdaming manalangin, ang napapalitan siya ng inis. Ano ba naman to? Prayer na naman. Hindi mo maintindihan yung value ng prayer. Minsan na-appreciate mo lang ang value ng prayer pag pumalpak na tayo, nakita na natin ang mga pagkakamali natin, nakikita mo ang ating pananalangin. Pag kinumpara nyo sa panahon na tayo walang problema, iba ang prayer na may batinding pangangailangan sa Diyos. At iba yung prayer na para bang ikaw ay sagana. Pag ikaw ay sagana, parang sabilitan lahat ng prayer eh. Kaya kung minsan, pinapayagan na nyo sa mabigat na problema para seryosohin mo yung pananalangin mo. Kasi pagka ang lahat ay tila baga maayos, ang prayer natin 7-5. Wala sa ayos. Ang gusto niyang sabihin dito ni Paul, as you pray, first attitude na iniaayos niya, be thankful. Meron kang Diyos na nalalapitan. Be thankful because you have the Holy Spirit reminding you to pray. In other words, it's a sign. It's a proof that you are a child of God, that God is communicating with you because His Holy Spirit is urging you, prompting you to pray. Salamat tayo sa Panginoon sa mga binibigyan niya tayo ng ganung damdamin. Pero sometimes, ang tingin natin sa prayer ay pahirap. Ang tingin natin sa prayer, burden. Ang tingin natin sa prayer ay isang bagay lamang na napakadaling baliwalain. We should not. We must take it seriously. Hindi niyo ba napansin? Tingnan niyo, hindi niyo ba napansin? Bakit ang taong mamamatay na, yung huling-huling hiningang natitira sa kanya, bakit prayer ang lumalabas sa kanya? Lord, tulungan mo ko. Panginoon, mamamatay na ako. Bakit prayer ang usal? Alam niya ang kahalagahan ng prayer. Pero tayo, kasi malakas ka pa eh. Kasi pa, tila baga, kaya mo pa ang buhay mo eh. Kaya hindi tayo masyado nag-a-appreciate sa prayer. Hindi natin ito binibigyan ng higit na pagpapahalaga. Sabi ni Paul, be thankful. So while praying, alam niyo, while praying, habang nananalangin kayo, you take a pause. Lord, salamat po, diniremind mo akong mag-pray. Lord, thank you po, meron akong Diyos na nalalapitan. Lord, thank you po, this is a sign na ako'y anak mo dahil meron akong nalalapitan. Lord, salamat po, hindi nagtungkumpay sa akin yung kapangyarihan ng television, kapangyarihan ng tropa na dapat unahin ko kayo sa iyo. Lord, salamat po, inuna kita. So, kaya sabi natin, posing while praying. While praying, you will be grateful to God. Lord, salamat po. Lord, salamat po. Niremind mo akong mag-pray. Yun ang mararamdaman mo, yun ang makikita mo sa sarili mo. Kaya yung first main point niya dito, sabi nga natin, be thankful. Yun yung sabi ni Paul. Sabi natin ha, devote yourselves to prayer being watchful and thankful. So number 1 yun. Ha? Number 1 yun. Thankful. Maging mapagpasalamat. Kaya nga sabi ko, kailan ka nagpasalamat? Yes, Wednesday word na, yes. Ay, Wednesday word na naman. Ay, naku, ang haba niyan. May preaching, tapos may sharing, tapos may praying, 3 parts. Ay, ang haba niyan, ayoko niya, tutulugan ko na yan. Kaya yung iba hindi makatapos eh. Pag sa praying na, nawawala na eh. Tingnan niyo itong numero natin ngayon sa screen. Nawawala, dami dyan nawawala. Hindi makatagal, and I feel bad about it. I feel sad and bad about it. Hindi pwedeng word lang. Dapat kasama namin kayo nagpe-pray. Habang natutulog kayo, pinagpe-pray namin kaligtasan nyo at ng pamilya ninyo. Dapat hindi lamang namin kayo kasama sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasama namin kayong bumabalikat sa mga kabigatan na dinadala sa trono ng Diyos. Kaya I'm praying na sana wag kayong mabawasan. Ha? So dito sabi natin, be thankful. Number 2, balik tayo dun sa verse na yon. Verse na yon, sabi niya, verse 2 pa rin, devote yourselves to prayer being watchful and thankful. O number 2, obvious. Be watchful. Una, be thankful, maging mapagpasalamat. Number 2, be watchful, maging mapagmatsyag. Yan. Sa ibang salin, ang na Tagalog, taimtim ang sinabi niya dyan.
magpasalamat at taimtim. Pero dito, kung susundan mo yung English version niya, be watchful. Ang sinasabi niya, maging mapagmatsyag. Bakit? Bakit niya sinasabing mapagmatsyag? Okay, tingnan nyo kasi, no? Hey, mga kapatid kong mga kamanggagawa, halos lahat kayo dito nasa ministry. Alam nyo ba, para makatagal ka sa ministry na kinakalalagyan mo ngayon, ang pinakapundasyon dyan, prayer. Ang pinakapundasyon sa anumang ministeryo ay pananalangin. Ang pinakabigbibigay sa inyo ng lakas, kahit mahirap gawin ang ministeryo, panalangin. At ang maghahatid sa iyo sa tagumpay, sa lahat ng ginagawa mong pagmiministeryo, ay panalangin pa rin. Kaya ang sabi niya kay Archippus, tingnan nyo ha, verse 7, tingnan nyo, verse 17, verse 17, baba tayo. Colossians 4, verse 17. Basahin natin ang sabi ng Bible. Ang sabi niya rito, tell Archippus, sabi niya, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Question, sino si Archippus? Sino si Archippus? Si Archippus ay isang kabataan na bagong manggagawa na kasamahan nila Apostle Paul. Yan si Archippus, isang kabataan. Anong sabi niya? Dito, sabihin mo rin kay Archippus ha, see to it that you complete the ministry you have received from the Lord. Paano nga makukumpleto ang ministeryo niyan? Paano matatapos yan hanggang sa pagdating ni Lord? Number 1, maging mapanalanginin. Sabi niya, be thankful that you are now into devoting yourself to prayer. Number 2, hindi lang yung devote yourself to prayer, na sabi niya ay be thankful, but be watchful. Maging mapagmatsyag tayo. Ano siya sabi niya? Kayo na mga manggagawa, kayo na mga nasa ministry, ang pundasyon nyo ay prayer. Ang puhunan nyo ay prayer. Ganun din tayong lahat. Lalo na tayong lahat na nasa ministry. Para tayo makatagal, prayer. Subukin mo nga, huwag kang manalangin. Hindi ka tatagal sa mga pagsubok na pagdadaanan mo habang ikaw ginagamit ng ating Panginoon. Minsan ang problema mo, sarili mo. Bakit ganito ugali ko? Minsan naiinis ka ng sarili mo. Kasi, ba't ganito ugali mo? Kristyano ko, worker ako. Ba't ganito ugali ko? Minsan naiinis ka ng sarili mo. Bandang huli, kasunod yan, maiinis ka na rin sa kapwa mo. Saan nagmumula itong mga inis na ito? Bakit ito nagiging dominante, itong damdamin na to? Because of lack of prayer. Tandaan nyo, a prayerful Christian is a very understanding Christian. A prayerful Christian is a forgiving Christian. Hindi mahirap umunawa ang isang Kristiyano mapanalanginin. Hindi mahirap umunawa ang Kristiyano mapanalanginin. Hindi rin siya hirap magpatawad. Pag sinabi mo sa akin, prayerful ka, tapos hirap ka umunawa, hirap ka nga magpatawad, baka hindi ka talaga prayerful. Kaya ang sabi niya dito kay Archippus, sabi niya sa sulat niya, sa Colosas, remind niyo si Archippus ha, sabi niya, kumpletohin niya yung kanyang ministeryong yan. So, dito gusto ko kausapin mga workers sa church. Para makatagal tayo sa ministry. Prayer is all that we need. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang pananalangin sa ministeryong ating kinalalagyan. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang prayer sa ating ministry na ginagampanan. Sometimes, we do the ministry without prayer. Ayaw na natin mag-pray. Basta gusto lang natin mag-ministry, hindi ka magiging matagumpay dyan. Tandaan nyo, ang ministry cannot be run by intellect. Hindi po pwedeng talino ginagamit dyan. What we need sa ministry is the Spirit of the Lord guiding us. And for you to have that, you need the guidance of the Lord through prayer. Sa prayer mo makukuha yun at sa kanyang mga salita. Ngayon, ayaw mo mag-pray, ayaw mo makinig ng kanyang salita, saan ka kukuha ng gabay? Tandaan nyo, ang isip natin ay limitado. Maraming alam ang isip mo. Pero pagdating sa ministry ng Panginoon, kakapusin lahat yan. Kulang lahat yan. Hanggang sa dumating yung time, sabi mo, bakit ganito? Bakit hindi kami lumalago? Ano nangyayari? Maybe you are trying to run the ministry by intellect. You cannot read. You cannot make our church, our ministry grow just by reading secular books. You cannot make the ministry grow by reading motivational books. Other books, name it. Sa tagal ko ng pagiging Christian, pagiging pastor, napakarami ko ng binasa aklat, magmula sa secular hanggang sa Christian books.
They can only help you, but they will not make you successful in the ministry. Because the ministry is God's own. Si Lord na nagmamayari. At ang ministry ay spiritual thing that needs spiritual method. Hindi yung secular method. You need prayer here. Para makumpleto mo yan, anong sabi dito ni Paul kay Archippus? Sabihan mo si Archippus to complete the ministry. Grabe. Nabasa niyo ba yun? Ulitin ko verse 17. Sabi ng 17, tell Archippus. Sino si Archippus? Isang kabataan na manggagawa. Sabihin mo sa kanya, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. O kanino galing yung ministry? Kay Lord. In other words, lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos na makatanggap ng ministeryo para sa Kanya. At ang puhunan dyan ay pananalangin para makatagal ka at ikaw ay makakumpleto ng pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Ministry requires a lot of prayers. Kaya ang sabi nga dito, be watchful. Hindi lang yung be thankful. Ang sabi niya, be watchful. Maging mapagmatsyag kayo. Baka akala natin ang ministry ay pwedeng patakbuhin ng ating isipan lamang, ng ating mga analysis o mga karanasan. No. We need the Spirit of the Lord. We need the empowerment of the Holy Spirit to be with us, to guide us. Saan makukuha yan? Sa pananalangin. Pero kung wala tayong pananalangin, where can you get your guidance? Paano tayo gagabayan ng ating Panginoon? Okay, so pinag-usapan natin ito. Yan yung sinasabi natin ipopose mo. Posing while praying. You take a pause because God did not only tell us na we need to be thankful. We need to be watchful. Why? Tingnan nyo. Ano sabi dito ni Paul? Tingnan nyo yung sinabi niya rito. Balik tayo sa verse 2 ulit. Verse 2. Colossians 4:2. Ito sabi ng Bible. Devote yourselves to prayer. Being watchful. So, ibig sabihin dito, paglaanan. Set a time. Hindi yung maghapon, okay. Hindi naman kasi tama na tayo ay magtutulog lang. Dahil sabi rin ng Bible, pagsabihan nyo ang mga taong tamad. So, kaya tayo nagtatrabaho. Iba sa atin, nagninegosyo. Ngayon, sabi dito, devote yourselves to prayer. Ibig sabihin, paglaanan natin ng oras sa pananalangin. Alam nyo, dito sa amin, sa Cubao, walking distance na kasi yung office dito ng Defender's Coffee. Kung minsan sasabihin ko kay Mami Rose, sabi ko, Mami, alis muna ako Saan ka pupunta? Iiyak sa Panginoon. Sabi, magpe-pray ako sa office. Sabi niya, dito ko na lang ikaw umiyak. Dito ko na lang ikaw umiyak. Ayaw nga, gusto ko umiyak doon sa bakit ba? Sabi niya, dito ko na lang ikaw umiyak. Hindi kita papansin. Ayaw nga, gusto ko umiyak doon sa office. Ako lang mag-isa doon Alam niyo, ang prayer, you need to set a time. Alam niyo kung ano nakakaya kay Lord? Nagtrabaho din naman ako Katulad ninyo. Sa mga nagtatrabaho alam ko minsan ang katawan natin pagal na maghapon. Pero di ba tayo minsan nakakahiya sa Panginoon? Maghapon mo, kung baka kinuha ng mundo yung maghapon mo, yung lakas mo Tapos yung oras sa pananalangin sa Kanya, wala ka nang natirang lakas Yun na nakakahiya kay Lord. Dapat yun, kung ikaw may lakas sa mga pagtatrabaho natin, dapat hindi nagbabago yung momentum na yun Dapat ang prayer mo kay Lord, ganun pa rin, hindi nawawala yun Dapat tuloy-tuloy pa rin yung lakas na yan. Binigyan ako ni Lord ng lakas para magtrabaho. Dapat pagdating ng prayer, may lakas pa rin tayo. Huwag naman tayong malata. Sabi mo sa katabi, huwag kang malata. minsan malalata na tayo Minsan nalalata tayo Huwag naman ganun. Minsan, alam nyo, napakahirap pa yung makipag-usap sa taong malata, nakakawalang gana. Di ba? Magmi-meeting kayo, lalambot-lambot lang ganyan. O ano nangyari? Parang wala kang tuligan na kausapin. Tapos ikaw, ganun ang dating mo kay Lord, malata ka. Tapos maghihingi ka pala ng kung ano-ano. Magpe-pray ka ng kung ano-ano. So dito ang sabi natin, paglaanan natin, set a time for prayer. Hindi mo pwedeng wala tayong oras para doon. Devote yourselves, sabi niya. So, sabi nga natin, kumusta ba ang attitude ko? Is my attitude thankful? Kaya sabi niya, devote yourselves to prayer. Sabi niya, by being watchful and thankful. So watchful, mapagmatyagan. O kumusta yung sarili mo? Pagmatyagan mo ang iyong sarili.
Ako ba ay thankful at ako ay nagpe-pray ngayon? Magmasid ka. Tingnan mo sarili mo. Ako ba ay mayroong feeling of being grateful dahil meron akong oras para mag-pray? Nakakayamisa kasi kay Lord yun eh. Mabisa ka lang nyo. Pagkausap natin ibang tao, sese natin. Pag kay Lord na, wala na. Di ba? Doon nga nauso yung salitang kinabukasan na yung amen? Wala eh. Kasi nga, wala talaga tayong gana kung sabi si Lord. Bahala na. Matapos kung matapos. Basta ang alam ko, bukas naman ng umaga, hihinga pa rin ako. Yun ang akala mo. Sabi ng Bible, sabi nga doon sa lalaking hangal, hangal, ngayong gabi rin ito ay kukuhanin ko yung buhay. Naalala niyo? Nakasulat sa Bible. Bakit? Ang akala niya kasi, dahil sagana na siya sa lahat ng bagay, magpapakasaya na lang siya. At sabi niya, magbubuhay na lang siya ng masaya, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Nung gabi na yun, sabi ng Lord, hangal. Sabi niya, ngayong gabi rin ito, kukuhanin ko yung buhay. Eh tayo, bakit ganun tayo magtrato kay Lord na parang hindi natin siniseryoso pananalangin? Kasi inaasahan mo, bukas, hihinga ka pa. Anong katiyakan mo? Sige nga, anong katiyakan mong hihinga ka pa? Ang yabang nga natin eh. May alarm clock ba tayo? Bakit? Magigising ka pa bukas? Anong katiyakan mong magigising ka bukas? Ba't ka nag-alarm clock? Minsan din natin napapansin yun. Pero ang totoo noon, hindi tayo aware ang yabang natin. Parang hawak natin yung buhay natin. Na dito sabi niya, be watchful. Devote yourselves to pray. Sabihin, set a time when you want to pray. Talk to the Lord. Mag-set ka ng oras. Huwag yung kung kailan oras na pananalangin, tsaka kahiga. O kasi na, kung gising ka talaga eh, matino yung diwa mo eh. Eh mamaya-maya, alam mo naman ang kasunod ng higa eh. Ang kasunod ng higa, hilik. O hindi ba? Ang kasunod ng higa, hilik na. Wala na yun. Wala na talaga yun. Pero nangyari, hindi tayo ganun ka-watchful. Ikaw ba yung boss mo? Tayo na lang, nagninegosyo. Kami nila Kuya Robert. Ay, si Kuya Lang. Nagninegosyo ka. Yung mga kausap mo, habang nag-uusap kayo ng customer, mahiga ka. Parang hindi obra yun na. Habang nag-uusap kayo, pag-usapan natin, kahiga lang ako. Pwede ba yun? Hindi mo gagawin yun sa customer. Hindi mo gagawin yung kahit na kayo. Pero ginagawa natin kayo. Ang sama na ugali natin. Uy! Di ba ang sama na ugali natin? Sa totoo lang. Ang pangit ng ugali natin na yan. Pero dito, alam nyo, sabi niya, be watchful, magmatsyag kayo. Tama ba itong pinaggagawa natin? Kaya nga you have to take a pause. Pausing while praying. You take a pause. Taka. Is what I'm doing proper? Is this right? Tama ba ito? Parang mali. So yun, to take a pause. You have to take a pause. Sabi ka natin, yung pagiging thankful, Lord, salamat po ha. Meron akong Diyos na katulad mo. Nakakalapit ako in time. Tapos, be watchful. Maging mapagmatsyag ka. Kasi minsan tayo, lalo tayo matagal ng mga Kristiyano, matagal na tayong, kumbaga, yung karanasan natin sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos sa mga sagot niya, sa prayer natin, para bang pamilyar na tayo sa lahat ng pagkilos ng Diyos. Kaya minsan, pati pakikitungo natin sa Diyos, pamilyar na rin. Para kahit na lang ano pwede. Kaya sabi niyo, be watchful. Be watchful. Okay, pupuntahan natin pangatlo. Puntahan natin yung pangatlo. Okay. Ang sabi niya rito, puntahan naman natin yung sinabi niya sa verse 4. Sabi ni Apostle Paul, umpisa natin yung 3 and 4. Sabi ni Paul, bago niya binanggit yung 3, umpisa natin uli number 2, verse 2. Sabi niya, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tapos isinunod niya naman, yung sa kanila naman, sa kanya naman, at saka iba pang mga manggagawa. And pray for us too. Sabi niya, pray for us too, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Panalangin niyo rin kami, sabi niya, na ang Diyos ay magbukas sa amin ng mga pintuan upang maipangaral natin mabuti ang mensahe ng Panginoon, maipangaral natin ang kanyang ebanghelyo, na kung saan ay doon, yun ang dahilan kaya ako nakulong. Kaya ako dito, sabi niya, nakadinahan. Verse 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. Alam niyo ba si Paul ay napakatalinong tao? Pero si Paul,
hindi mayabang, humingi din ng prayer. Pray for us too. Ano sinasabi niya? Pangatlo, sabi natin sa number 1. O sige nga, kung natatandaan nyo, ano yung ating team? Ano yung team natin? O, mag-unmute muna tayo, mag-unmute. Okay, ano yung ating title muna? Title, ano yung title natin? Pausing while praying. Pausing while praying. Ano yung dahilan ng number 1? Bakit na magpo-pause? Be Thankful. thankful. Number 2, Watchful. be watchful. And number 3, be mindful. Be mindful. Be mindful. Mindful. Yeah, ibig sabihin, maalala nyo naman kami. Huwag lang sarili nyo ang inyong papag-pray. Idamay nyo kami. Could you imagine Apostle Paul asking for prayers? Naman, si Paul, na-encounter nito si Lord sa Damascus. Kumbaga, eyewitness siya, nakapangyarihan ng Diyos. First-hand experience, nabulag siya. Nakita niya kung gaano ka makapangyarihan ni Lord. Tapos ngayon, humingi ng prayer. Baka hindi na humingi ng prayer kung tayo yung nakakita ng gano'n. Hindi na. Baka wala na tayong prayer eh. Pero siya, grabe ha. Be mindful. Isipin nyo rin kami, pag-pray nyo, lalo na ako, sabi niya, na ma-preach ko yung salita niya kung paano talaga nararapat na i-preach ang kanyang salita. So be mindful. In other words, when we pray to God, sabi niya, hindi mo lang ipag-pray yung sarili mo. Yung sinasabi natin dito na maging mapagmatsyag, sabi niya, devote yourselves to prayer. O, sarili niyo muna. Pero sabi niya, pag-pray nyo rin yung iba. O, kasi sabi niya dito, sama niyo ako sa prayer. So, yung mga leaders natin, hindi lang dito sa church natin, hindi lang natin pag-pray yung ating pastor, kundi lahat ng mga churches, yung mga pastors ng mga churches na yan, okay, ibang mga workers na nangangailangan ng prayers, mga missionaries. Kaya nga, hindi lang natin ipag-pray yung sarili lang natin. Be mindful of others. Hindi napansin, pagka gumawa ka ng prayer list mo, evaluate mo prayer list mo, puro sa'yo lahat ang nakasulat doon. Wala kang prayer list mo na para kay ganito, para kay ganyan. Wala eh. Be mindful with others. Isipin mo naman sila. Even church leaders need prayers. The more they need prayers. Hindi lang sila eh. Hindi lang sila. Kaya nga pinagpe-pray natin ng Israel, pinagpe-pray natin ang bansa natin. They need prayers. Alam niyo, prayer ko sa ating gobyerno na maging tama lagi ang decision making nila. Lalong-lalo na itong nagaganap na yung West Philippine Sea, yung iringan nila diyan. Katulad nung nakaraan nung pinaputol niya ni Pangulong Bongbong Marcos, yung inilatag nila na mga floating barriers na inilagay diyan sa Masinloc. Sabi ko, naku, makialam po kayo, baka mag-visit ang China. Alam niyo ba yung military ng China kung gaano kalaki? Yung military ng China, pag nagmarcha, kaya niyang takpan ng buong Maynila. Buong Maynila, buong NCR, kaya niyang takpan pag nagmarcha ang kasundaluhan ng mga Chino. Ganong kalaki. At yung kanilang mga superpower na ginagamit sa pakikipagdigma. Alam niyo bakit ganun sila kalakas? Kaya silang tinatawag noon na sleeping giant. Kasi napakalaki nila pero tulog sila. Ngayon nagising. Pinagbuti nila ang kanilang mga kasundaluhan. Kasi ganito sila eh. Kung halimbawa meron kang 1,000 pesos. Halimbawa may 1,000 pesos ng China. Yung 900 pesos doon, sa military papasok yun. Yung 100 pesos, doon lang sa economy. Ganon katindi ang concentration nila pagdating sa kanilang military. Kaya grabe ang pambubuli nila. Alam nilang hindi tayo ubra. Baka kung nalimbawa ang ating Pangulo. Tapos laging visit, si Big Subiri. Hindi ka lagi nila tayo pwedeng ginaganyan-ganyan lagi. Naku. Paano kung na-influensya yung Pangulo natin? Kahit ba meron tayong defense mutual treaty kay US, tingin mo hindi kanya iiwanan? Iwanan ka rin yan. Darating yung time na bakbakan sila pero pagkalimbawa naagrabyado sila, naku, mag-iisa ang Pilipinas. The reason why I'm telling you this is let's continue to pray for our country. Be mindful with others. Huwag lang pinagpe-pray natin yung sarili lang natin, pangailangan ng pamilya ko, pag-aaral ng anak ko, provision mo Lord sa amin. Be mindful with others.
Sabi ni Paul, o sige, mag-pray kayo ha, pero sama niyo ako sa prayer ha. Let's pray for our church leaders. Kaya di nyo napapansin tuwing tayo nagpe-prayer meeting dito. Ipag-pray nyo lahat ng workers ng church. Lagi natin pinagpe-pray kasi kailangan nyo ng prayer para sa lahat ng workers. Be mindful with others. So, dito pag nanalangin tayo, hindi lang sarili natin pagpe-pray natin. Sama natin yung iba. Pero sabi nga, pagka chinek mo yung iyong listahan ng yung prayer items, 90% doon puro tungkol sa'yo. Tingnan mo yung listahan mo. Konti lang ang mga nadamay na ibang tao. Puro sarili natin. Kaya sabi ni Paul, ako kumbaga, nakita ko na si Jesus, ibig sabihin, nag-encounter kami. Ibig sabihin ng nakita, nag-encounter sila. Si Jesus mismo yun. Kinausap ako, tinig sa tinig. Pwede na siya magmalaki. Pero hindi, sabi niya, sama niyo ako sa prayer. Pray niyo ako ha. So ganun po tayo. Let's pray for all the workers. Lahat ng mga trabaho ng mga manggagawa, lahat ng mga negosyo ng mga manggagawa. Lahat tayo, be mindful for others. Huwag lang sarili natin ang iniisip natin. Okay? So, ulitin natin uli yung ating team. Ano yung ating team? Posing while praying. Posing while praying. Yes. Posing while praying. And number 1? Thankful. Thankful. Number 2? Watchful. Watchful. And number 3? Mindful. Be mindful. Isipin naman natin sila. There are people. Alam niyo ba na pinagpe-pray ko to, binanggit ko nga to kay Mami Rose. Gusto natin i-declare yung every Sunday, yung every first Sunday of the month. Gagawin natin siyang prayer for healing. Lahat ng may sakit. Pagpe-pray natin every first Sunday. Kumbaga, kukunin natin yung idea galing doon sa communion na by His stripes we are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayong lahat ay nangagsigaling na. We will claim lahat ng illnesses. Kaya pagka first Sunday, may kaibigan kayo na may sakit or anything, pag-pray natin. Tingnan natin kung anong gagawin ni Lord sa kanya that moment o kaya pag-uwi, obserbahan natin. But I believe, hindi pa iisip natin ni Lord sa atin ni Lord dyan kung hindi ang galing sa kanya. Pwede naman siya magpagaling ng second Sunday, third Sunday, fourth Sunday, pero paglalaanan natin ng first Sunday. Prayer for healing yan gagawin natin. Wala tayong gagawin niya kundi panalangin kung may mga listahan tayo ng mga kamag-anak, ng mga may sakit na hindi makakarating, pray natin yan. Kasi alam nyo, hindi pa iisip sa atin ng demonyo yan. Kasi ayaw ng demonyo na tayo ay umaayos ang buhay. Ang gusto ng Panginoon ay magsigaling ang kanyang mga anak. So yun ay pag-pray natin. Pag-pray natin, declare natin yan na every first Sunday of the month, starting November 5, that will be a day, a Sunday for prayer. Pag-pray natin. Lahat na may sakit, pag-pray natin yan. Pwede naman sila na second Sunday, third Sunday, or any Sunday. Pero i-declare natin ang first Sunday is a Sunday for prayer sa lahat ng mga may sakit. Okay? So, now, conclude natin. Conclude na natin itong message ito. So, sabi natin, sabi ni Paul, nag-pray din kami, sabi niya, be mindful. Tapos sinabi niya rin, be watchful, maging mapagmatsyag. Tapos sinabi niya rin, be thankful, magpagpasalamat. Yung Tagalog nung tinatawag na mindful, mapagsaalang-alang. Ibig sabihin, isaalang-alang mo naman yung iba. Huwag puro sarili mo lang. Huwag puro ikaw lang. Be mindful, mapagsaalang-alang para naman sa kapakanan ng iba. So ang ating conclusion ay ito. Right prayer sees nothing but God. Ang tamang pananalangin ay walang ibang nakikita kundi ang Diyos. Right prayer. Right prayer sees nothing but God. Ang tamang panalangin, walang ibang nakikita yan kundi ang Diyos. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki problema mo. Ang nakikita ko yung kalakihan ng Diyos ko. Wala akong pakialam kung imposible ang sitwasyon mo. Ang nakikita ko yung magagawa ng Diyos ko. Yun ang right prayer. Kaya sabi ni Paul, pray for us also. Be mindful of others. So dito, hindi pinag-uusapan kung ano ang sitwasyon natin. Ang pinag-uusapan ay kung sino ang nilalapitan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, Panginoon, naniniwala po kami, Lord God, na didinggin niyo, Panginoon, lahat po ng aming panalangin, Panginoon, dahil alam po namin, Lord God, sa lahat ng bagay na yung inaalaw, Panginoon, alam po namin, Lord, na may purpose and plano ka po para sa amin. Lord, sa ganitong gawain, Lord God, dalangin po namin, Lord God, na hindi lang po kami, Panginoon, na makakapakinig nito, Panginoon, dalangin po namin yung ibang workers, leaders, Lord God, na wala po ngayong gabi, Panginoon, dalangin po namin na
kayo po yung mag-touch ng heart nila, Panginoon, kung ano man po yung reason, Panginoon, kung bakit wala po sila dito, sinusurrender po namin sa inyo lahat ng ito, Panginoon. And also, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang ginagamit niyo po, Panginoon, continue, Panginoon, palakasin niyo po kami, Panginoon, spiritually, Lord God, dahil alam po namin ngayon, Panginoon, nag-triple time ang kaaway, Lord God, maraming distraction, Lord God, distract po kami, Lord God, sa lahat, Panginoon, sa health, Panginoon, sa finances, Lord God, spiritually, Panginoon, distract kami ng kaaway, pero we believe, Panginoon, dahil we are connected, Panginoon, deeply, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, we believe, Panginoon, na kami po ay lagi niyo pong palalakasin, Panginoon, at iingatan, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa inyo po namin inaalay, Panginoon, ang mataas na papulit pa sa salamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Di Amen. kayang sukatin